Yon mga kababayan, ano, isa ka ba sa mga libo-libong nananawagan na magpa-drug test na sana? Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano mga kababayan, bakit ba ayaw gawin ni Pangulong Bongbong Marcos itong pagpa-drug test? Matagal na ito. Matagal nang nananawagan yung taong bayan na sana gawin niya na yung pagpa-hair follicle test mga kababayan para matuldo ka na itong pagdududa ng ating mga kababayan. At ito napakaganda ng katanungan, unang tanong ng isang reporter ng Net25 kay Auntie Claire Castro. At halatang halatahan na napikon itong si Yusek Atty. Claire Castro mga kababayan sa katanungan ng isang reporter ng Net25. Burdagulan na lang yung sagot nitong si Auntie Claire Castro. Halatang halata na nahihirapan na siya na ipagtanggol itong si Pangulong Bongbong Marcos. At yung bago nating napanood, may upload tayo niyang kahapon mga kababayan, na yung may dugo dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-research nga tayo kung ano ba yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganyan biglang pagdurugo ng yung nguso, ng yung gilagid. Isa sa mga dahilan mga kababayan, yung paggamit ng pinagbabawal na gamot, yung cocaine kung tatawagin, dahil nga ito ay pinapahid mga kababayan sa ating gilagid nung ibang gumagamit. Bukod sa sinisinghot yan, ay pinapahid daw yan sa gilagid, kaya nagkakaroon ng bakterya yung laway. Umahalo mga kababayan, maging acidic yung laway mo, at isa sa mga dahilan, mamamaga yung gilagid, at yun na nga, nagdudulot ng pagdurugo. Kung talaga namang hindi gumagamit yang si Pangulong Bongbong Marcos, napakadali lang sagutin yan, Atty. Claire Castro. Sabihin mo lang, sige, tanong natin yan kay Pangulong Bongbong Marcos kung kailan niya gagawin yan. Pero yung kasagutan mo parang burdagulan na lang Parang tawag nito mga kababayan, nang-iinsulto ka na lang. Dahil talagang alam mo siguro sa iyong sarili na hindi talaga papayag itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpa-drug test. Hindi niya ba alam na napakaraming nananawagan na magpa-drug test na itong si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit niya na itanong? Sino bang nagre-request? Sino bang may gusto? Talaga naman itong si Atty. Claire Castro, akala mo ba hindi ito aktibo sa social media? Isang vlogger ito mga kababayan. Imposible naman na hindi niya alam na tayo, napakarami natin, na gusto na nating malaman talaga kung ano ba talaga ang katotohanan. Isa ba itong gumagamit? O gumagamit ba itong si Pangulong Bongbong Marcos ng pinagbabawal na gamot? Madali lang naman yan. Kung magpa-drug test siya, kung negative, nakakatuwa naman siguro yun. Dahil yung ating Pangulo ay hindi pala lulong sa pinagbabawal na gamot, mga kababayan. O diba? Pero yung kanyang talagang mga kasagutan, yung kanyang sagot sa tanong ng reporter ng isang reporter ng Net25. Umahanga ako sa reporter na ito. Napakagaling nitong reporter ng Net25. Talagang hindi siya nag-atubili na tanungin harap-harapan itong si Auntie Claire Castro mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matultukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi?
marami po sa ating mga kababayan ang Sino po ba ang humihingi? Parang akala mo hindi ka aktibo sa social media, Declare. Grabe ka naman. Isa kang vlogger, alam ko aktibo ka sa social media. At baka dyan sa YouTube channel mo, mayroon ding mga nagsasabi niyan, mayroon ding mga nagkukuminto. Huwag ka naman maging patay Malaysia lang. O ito mga kababayan, may tumatawag kasi sa akin eh. Ipagpatuloy natin ito. Media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Atty. Vicente mastermind nitong video, pero inabigay lang kay Atty. Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga masasabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga kababayan Sino po in particular? Pwede po sigurong ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusuf. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Isa ako sa mga humihingi niyan, Atty. Claire. At marami sa ating mga kababayan, huwag ka nang magpapatay Malaysia. Huwag kang magmaang-maangan. Nagmaang-maangan ka pa eh. Alam mo naman yan. Ikaso nga lang, hindi mo talaga masagot ng diretso yan. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi talaga papayag. Ito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil nga, siguro ito ating opinion lang naman mga kababayan. Siguro nga, alam niya sa kanyang sarili na magpositive talaga yan. Napakatagal nang hinihingi niyan, Atty. Claire. Hindi mo ba alam yan? Imposible naman. Imposible naman yan. Napakababaw naman ang iyong mga kasagutan. Nakuha mo pang umiti. Tawagin na lang natin napakawalang hiya ito. Na kapag mura tayo dahil sa mga ganitong klase na nasa ating pamahalaan, grabe talaga. Ito ba'y, nararapat na ba ito? Na mamuno sa ating bansa itong mga ganitong klase, mga hinayupak na itong mga demonyo na itong mga, grabe. Patuloy natin. Actually, I'm a journalist. Hindi po ako humihingi, pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino. Tama. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humingi po. Di kasi, teka lang. Kasi ang gusto kasi nitong si Atty. Claire Castro, pag naglabas tayo ng opinion, sasabihin lang agad na fake news kasi walang basihan. Kasi nga hindi pa ginagawa yung pagpapadrug test nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hanggat hindi magpapadrug test mga kababayan, pag maglabas tayo ng ating opinion na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, itong si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ka agad lang fake news yan. Walang katotohanan yan. Magpa-drug test kayo. Magpa-drug test pati ikaw, Atty. Claire Castro, subukan mo magpa-drug test. Bakit hindi nyo magawa yan? Para sabihin ka agad ninyo, pag may magpapalabas ng mga opinion nga, wala yung fake news yan. Wala kayong basihan, wala kayong katibayan. Isa lang naman talaga ang sagot niyan, Atty. Claire Castro. Napakadali lang naman yan. Ito patuloy natin. Attorney Vic Rodriguez, di mo ba? Na rin naman yung hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay
di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Yan ang mga kababayan, paano namin mapatunayan yan? Ang magpapatunay lang yan, Atty. Claire Castro, ito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lang. Paano namin mapatunayan yan? Makakapunta ba? Yung mga gustong yung nananawagan, makakapunta ba dyan sa loob ng Malacanang at kumuha ng video? Na ito, si Pangulong Bongbong Marcos ay nabibidyoan ko habang sumisinghot ng pinagbabawal na gamot. Huwag mo naman kaming gawing tanga. Ano bang palagay mo sa ating mga kababayan? Hindi na lang talaga marunong mag-isip? Tanga na lang talaga. Para maniwala mo na kayo dapat ang magpapatunay. Kayo ang dapat kumuha ng mga ebidensya. Ang pinakapatunay niyan, Atty. Claire Castro, ay yung pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Alangan naman, hihilain namin yan. Kalagkarin namin yan. Hindi naman malalapitan namin yan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman kami pwedeng lumapit. Hindi naman pwedeng lumapit si Atty. Vic Rodriguez. Pwede ba naming nakawin yung kanyang buhok? Hindi rin naman pwede yun. Dahil walang pahintulot sa nagmamayari ng buhok na yan. Ikaw naman, Atty. Claire, para mo ginagawa kaming mga para mo naman kaming ginagawang mga bugo. Hindi mo naman. Mga kababayan, kayo na lang yung humusga ha sa mga pinagsasabi nitong si Atty. Claire Castro. Sa palagay ko nga, talagang hirap na siya na ipagtanggol itong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya gumagawa na lang siya ng mga alibay. Burdagulan nga mga kababayan eh. Burdagulan ng mga kasagutan. Para bang yung nag-aaway ng mga bata na kung sino yung unang sumuntok. O sige, suntukin mo ako. At yung unang sumuntok, yun yung may kasalanan. Talaga naman itong si Atty. Claire Castro. Paano namin mapatunayan yan? Talagang pag hindi magpapadrug test si Pangulong Bongbong Marcos, isa lang ang ibig sabihin yan, guilty siya. Halata naman mga kababayan eh. Paano daw natin masabi? Yung mga umingiwi-ngiwi siya habang nagsasalita, yung pautal-utal siya magsasalita, hindi madiretso yung kanyang pananalita. Ilang minuto pa bago mabigkas na yung isang salita. Tapos nung isang araw nga, nadumugo bigla yung gilagid nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At nag-research nga tayo mga kababayan. Nag-research tayo kung ano bang mga dahilan sa mga ganyan na biglaan lang magdumugo yung nguso mo, yung bunganga mo. Isa sa mga dahilan, yung gumagamit ng kuki na yan. Namamaga yung gilagid mo, maging acidic yung laway mo, kaya namamaga, kaya nasisira yung ngipin, at nagdudulot ng pagdurugo. O ano yan? Hindi ba kaduda-duda yan? Talaga naman. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, kayo na lang bahalang humusga. Mag-shout out lang muna tayo, Shout out tayo sa ating mga
mga nagko-komento. Shout out kay Gerardo Juanco. Shout out kay Edgar Uduno. Shout out kay Rolando Lalik. Shout out kay Baltasar Ralano. Shout out kay Takits Mix TV. Takits Mix TV, shout out sa iyo ha. Shout out rin kay Arthur Bitirbo. Shout out kay Mima Dilion. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Virgil Religious ng Pulilan Bulacan. Shout out rin kay Nuli ha. Shout out kay Efren Biton. At shout out kay Benjamin Martinez, kay Ma'am Elisa Borbi. Shout out ha, Noel Mukang. Shout out na rin. May nagtanong kasi sa akin dito na kumusta na si Idol Bigwas Tommy Abili. Yun nga nasagot ko itong katanungan niya na si susad man po idol, sobrang idol po talaga si Sir Tommy Abili. Yun nga si Ramel Lubitania. Ramel Lubitania. Yun nga nagtanong siya kung kumusta na si Sir Tommy Abili. Yun nga ipinaparating pala natin sa ating ibang mga kababayan yung mga nakakilala kay Sir Tommy Abili na matagal na po siyang pumanaw, nakakalungkot dahil nga talagang napakatapang ni Sir Tommy Abili. Talagang nilalabanan din niya yung mga tiwali sa ating pamahalaan. Talagang makikita sana natin lalong-lalo na sa mga usapin ngayon ay talagang napakatapang nun. Walang inuurungan yung tao na yun. Ayun nga lang, inabot po ng malas. Ganun naman talaga yung buhay ng tao. Minsan talaga, aabutin ka na ng iyong katapusan. Yun nga itong si Sir Tommy Abili nga ay pumanaw. Hindi ako nagkakamali nung mga nakarang taon. Pumanaw nga ito dahil inoperahan ito sa APDO mga kababayan. At naging tawag nito, infection yata, kaya yun, nawala na yung ating iniidolo. Yun ang hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.